Isa namang loan app yung sinubukan ko guys dahil ilang linggo na tong padaan-daan sa newsfeed ko at na-curious ako so dinownload ko siya sinubukan. And kahit na unemployed yung nilagay ko guys na-approve ako at natanggap ko yung funds sa aking GrabPay in less than 30 minutes. Mukhang promising, syempre, hindi tayo basta-basta pumipindot. Yung pangalan ng app ay si Credit Look Online Lending App na under sa kay Look 1913 Lending Business. So ano pang meron sa loan app na to at dapat nyo ba siyang bigyan ng pansin? Yan yung aalamin nyo sa video na to. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here at isa na namang online loan platform yung sinubukan ko para sa inyo guys. Bago ang lahat, kung bago pa kayo dito sa channel, please subscribe dahil ito po yung mga topics natin. Ako yung sumisilip ng mga online loan platforms para bigyan ko kayo ng heads up. Dapat tayo pinopromote dito. As you can see, wala po akong links. Review lang po ng mga iba't ibang loan apps para mabigyan ko kayo ng heads up. Kayo po yung magde-decide sa huli ng video ko kung uutangan nyo to o hindi. Please remember na yung utang, it's a very big responsibility. Kaya tayo dapat careful. So ako na muna yung nag-try ng loan app para sa inyo guys. At nabigla ako kasi na-approve ako sa loan app na to and natanggap ko siya sa aking Grab wallet in less than 30 minutes. Kahit na sinabi kong unemployed ako mga guys. So I'm surprised na 3 linggo na andito pa to, hindi pa siya nawawala. Kasi minsan nakikita mo sa ads after 1 week, pag check mo ng App Store, wala na siya. Hinintay ko mga 3 weeks, andun pa rin. At kita ko tong si Credit Look at dinownload ko siya. So, mukha siyang promising. And ang dami niyang mga sinasabi sa screenshots niya na kung hindi ka careful, syempre, mapapa-download ka ng wala sa oras. Community natin, yung favorite kong motto is, when it comes to pag-uutang, iwas sakit sa ulo. So guys, hindi po ako financial advisor. I'm just someone who's been using online loan platforms for a long time now and yung experience ko, yun yung sinishare ko sa inyo. Prevention is always better than cure. So sinabi ko unemployed at yung sinabit kong ID sa kanya is my driver's license. Marami pong pagpipilian. Kapag nag-a-apply ka pa lang, magugulat ka. Ang dami mong makikita mga online loan platform within the platform. So, hindi siya si Credit Look lang. Para sa akin, hindi maganda yung ganyan. Nakaka-confuse. Loan app na to, hindi po siya mahanap sa list of recorded online lending platforms. Ano man yung pipiliin mo, isasabit niya 10,000 pesos. During the review process, wala kang idea kung ano ba talaga yung ma-approve sa'yo. Basta, sasabihin niyang 10,000 pesos lang. At aasa-asa ka sa 3 terms. Papakita niyo parang ang ganda-ganda, parang liit-liit ng kanyang kakaltas, liit ng kanyang interest, tapos 3 months to pay pa. So, yun yung makikita mo hanggang magugulat ka na lang na may pumasok sa Grab wallet nyo. Tulad ng nangyari sa akin. Papakita niyang 10,000 pesos, 120 days to pay or 3 months, tapos yung interest is 8 pesos. Kahit na 1,000 pa yung approve, pero sana naman yung kaltas, tapos yung interest is tulad din. Malapit din doon sa table na pinakita niya. Pero ito magugulat ka. And by the way, pag sinamit mo yung loan, saka siya hihingi ng access sa location mo, sa map. Hihingi rin yung access sa lahat ng nasa phone book mo or lahat ng contacts mo. While review, pag submit, kala mo 10,000, kala mo maliit yung interest, pero magugulat ka mga guys. Yung natanggap ko sa loan app na to, kakaloka. 4,030. Yung principal pala is 6,200. Imagine, ang laking kinaltas niya guys. 2,000. Kaya 4,030 lang yung natanggap ko. Yung 2,170 service fee lang yan. 30% of your loan already. Which is not okay. Kung i-check mo yung cap ni BSP sa mga non-collateral loans na may tenure na 4 months pababa or 10,000 pababa, dapat 15% lang eh. Ito guys, service fee pa lang. Hindi nga umaabot ng 30 days kasi 7 days pa lang babayaran mo na. Yung kakaltas niya, 30% na ng loan mo. Nung binayaran ko siya guys, sabi ko sa inyo, sinubukan ko talaga. Again, yung motto natin dito, iwas sakit sa ulo. So ayun, binayaran ko yung loan app at kagad naman niyang natanggap kasi may pa-QR po siyang ginagamit sa pagbayad and nag-offer siya ng other loan denominations. It's like 10,200. Mahilig siya sa 200. Ewan ko bakit. So 5,200, 6,200, 6,700, ganon. Pero lahat, ano man yung pipiliin mo, kakaltas po siya ng mga 30% na mga service fee, which is not fair. Sinasabi niyang Look 1913, which is this, ito po, kung i-check nyo yung Bible. It's so ironic because the Bible strongly discourages
usury, which is the practice of lending money at excessively high interest rates. Sorry, binabasa ko. Bakit? Bakit ginamit mo pa yung Bible verse? Anyway, so dito pa lang guys, masasabi kong no-go. Wag dito sa credit look na to. Yun, nag-a-approve siya kahit na unemployed and pero hindi naman maganda yung terms ng loan app na to. Ipupush mo pa rin ba? I don't know. I feel like yung loan app na to after a while mawawala. And sa App Store lang po siya nada-download. OTP niya ay nanggagaling ulit sa kay Loan Shop na siya rin yung nagpadala ng OTP nung sinubukan ko si Sana Credit. Kaya pare-pareho yung style nila. If you wanna see that vlog about Sana Credit, you look for this thumbnail. Yun guys, dinownload ko po to si Credit Look. Huwag kayo maniwala dyan sa ratings. Kasi pag sinubmit mo yung, hihingi po siya ng 5 stars. Pero bakit ka naman magbibigay ng 5 stars kung hindi mo alam kung anong meron pa sa isang loan app? And sa huli mo na malalaman kung ano pala yung totoong anyo ng loan app na to. Which is for me is not okay. Hindi siya favorable para sa mga nangungutang. Sana tinapos nyo yung video or at least umabot kayo sa ganitong part guys para meron kayong talagang idea kung okay ba to o hindi. Again, kung ako lang masusunod kasi opinion ko lang naman to as someone who's tried this app because this video is not sponsored. Sinubukan ko lang siya. This is based on my opinion and based on my opinion and my experience, hindi po siya okay sa akin kasi ang laki ng kinatas niya. Hindi siya ng permission to track your activities across all sites. So, kahit na i-deny mo yan, kahit na hindi ka magbigay sa kanya ng 5 stars, and kahit na sabihin mo unemployed, there's still a big chance na ma-approve ka like me. So, for your reference, mga guys, ayun, nagbigay po ako ng phone number, and then nagbigay rin ako ng OTP na nanggagaling sa kay Loan Shop, and then, ayun, apply now. So, you're going to give this app your information. So, meron palang delete account option. Pero, huwag na tayong umabot sa part na magpapadelete pa tayo kasi padelete ako pero good luck. Ito po yung references na hihingin niya. And kahit napipili ka lang ng 3 pero kailangan mo naman siyang bigyan ng access sa lahat ng nasa phone book mo. So, gamit ko yung aking driver's license, nag-selfie ako, and then bank e-wallet lang po yung disbursement amounts. Lalabas po yung iba't ibang mga loan providers. Guys, dapat alam natin kung sino yung papautang para in case dapat natin siyang ireklamo. Alam natin kung sino yung rinereklamo natin. At least for me, it's super clear. Ayoko sa ganitong loan app na paaasahin ka sa 10,000 pesos pero nung na-approve pala, dun mo malalaman na ang laki palang kinalta. Tsaka 7 days lang po babayaran. Iiwasan ko yung ganitong mga loan app. At bago kayo mapadpad sa ganitong klaseng loan app, please check legit loan apps first. I've put them in a playlist. It's here. Kasi andun po yung mga loan apps na nag-o-offer ng better terms, better service compared sa kay Credit Look. Registered po talaga sila sa SEC. So baka andun sa playlist na yon yung loan app na mas bagay sa needs nyo. Hanap kayo ng loan app na mas better kaysa kay Credit Look guys. Wag dito kasi again yung motto natin, iwas sakit sa ulo and prevention is always better than cure. And thank you so much for watching. I will see you on my next vlog.